Good morning, good morning. Welcome back po sa Good Trip. Biyahe po natin sa mundo ng travel, transportation, road safety at environment. Dito po si Arnel Doria, ang inyong host dito sa ating program. Ayan, napansin po na niyo ating background. Ano ba may comment po ninyo dyan? Ngayong linggo po ay special episode po tayo, ngayong Sabado, para po tutukan itong ongoing na Department of Trade and Industry, DTI, bagong Pilipinas National Trade Fair dito po sa Mega Trade Hall. At gaya po ng ginagawa po natin, pag nag-feature po tayo ng trade fair, meron din po tayo mga pinipicture na mga maliit na negosyo na participant po dyan. At ngayong Sabado, may dalawa po tayong mga kasama para naman po ibida po sa inyo yung kanilang produkto. Si Ginoong Ranel Batralo ng Rolyo Likha ng Pila, Laguna at si Maria Delsa Morales Mariscotes ng Samar para naman po sa kanyang mga native products galing po dyan sa Samar. Gawa po sa mga anumang fiber nila. Fiber po mga gawa dyan, abakaba o mga grass ng Samar. Ito, kilalanin po natin sila. Unahin po natin si Mang Renel Batralio. Paki-introduce na lang po ang inyong negosyo. My name is Renel Batralo, owner and designer of Rolyo Likha Diba Handicraft, San Antonio, Pila, Laguna. Ano-ano po ang inyong produkto na dinadala po ngayon? Actually, marami kami iba-ibang mga products, mula sa iba't-ibang materials. Nagsimula ako sa isang dyaryo as raw materials. And then, noong 2009, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang water lily. At yung water lily ay isa sa malaking problema namin during the time of Bagyong Ondoy. At dahil sa Bagyong Ondoy na wala ng trabaho yung ating mga kababayan, yung ating mga fishermen and fisher folks, because of sa pagba at millions of water lily, yung nag-clog sa lahat ng mga waterways at even doon sa lawa natin. Matagal na ba kayong sumasali sa trade fair po ng DTI? Yes po. Una ko nakilala ang DTI sa Laguna. That was 2008. Hanggang kasalukuyan, kasama pa rin natin ang DTI. At malaking bagay yon na nakatulong hindi lamang sa amin but also sa pag-develop ng ating mga produkto at madala yung ating produkto sa tamang lugar, sa tamang venue, katulad dito sa Mega Mall. At sa mga nakalipas na taon po ng inyong pagsali dito, maitanong ko po sa inyo, may naitutulong po ba ang DTI para sa inyong negosyo? Marami. Una, yung product development and innovation. So, hindi lang dapat talaga tayo nakapokus sa kung ano yung product na meron tayo, but also yung trends, yung product development na ibinibigay ng DTI. And aside from that, yung marketing na naitutulong din na ipapadala natin yung ating mga produkto sa tamang lugar at nakikilala natin yung ating mga buyers, local and international. Para naman po, siguraduhin successful ang negosyo, pwede po ba ninyong i-share para sa ibang MSMEs o sa mga gustong magnegosyo yung mga inyong mga tips? Tatlong bagay ang mag-share ko lang. Una is kailangan meron tayong proper mindset. Always think positive. Second is yung ating passion sa paggawa ng mga produkto. Siyempre, pag ninegosyo ay hindi lamang isang araw lang. So, inaabot tayo ng madaling araw. Kailangan talaga passionate tayo. And then lastly, yung skills. Yung skills natin ay hindi lang dapat kung ano yung alam mo ngayon, dapat i-level up pa rin natin o mag-aral pa rin tayo at ipagpatuloy natin na mas lalo mapayabog yung ating skills natin. Ano po naman yung pwede nyo maibigay na advice sa mga magsisimula o kakasimula pa lang magbukas ng kanilang negosyo para naman tumagal katulad po ninyo? Ang i-discover natin yung ating angking kagalingan, ang ating husay, at tumingin tayo sa paligid natin dahil tayo ay surrounded ng lahat ng mga different natural materials, lahat ng mga waste materials na nasa paligid natin. Pero pag nagkaroon tayo ng magandang tatlong bagay, yung ating proper mindset, yung passion at yung skills natin, so maaari makapagtayo ka ng negosyo na ang kagandahan naman ito, hindi ka lang nagtayo ng negosyo para sa sarili mo, para sa family mo, but also nagtayo ka ng negosyo para sa buong pamilya at sa ating komunidad. At ito yung trabaho na may bibigay natin sa ating mga kababayan na hindi na kailangan sila pumunta na ibang bansa, kundi nasa paligid mo, sama-sama tayong kikita, sama-sama tayong unlad, nasa isang komunidad lang tayo.
Sa mga kababayan po nating nanonood, kayo na po mismo ang mag-imbita para pumunta po sila ngayon hanggang bukas dito po sa National Trade Fair at bisitahin po ang inyong booth. So lahat po ng ating mga kababayan, local man and international, ay inaanyaya na kayo po ay pumunta dito sa ating National Trade Fair na makikita po yan dito sa atin sa Mega Mall simula po ng February 18 hanggang 22. Hindi lamang mga produkto ang ating makikita, kundi yung mga craftsmanship ng ating mga kapwa nating mga Pilipino. So tara na po. Ito naman po si Ginang Maria Delsa Morales Mariscotes, yung kanyang Maria Delsa's Native Products mula po sa Basay, Samar. Magandang umaga po. Kayo na po ang magpakilala sa inyong negosyo. Ako na ba? My name is Maria Delsa Morales Mariscotes. Ang company name namin is Maria Delsa's Native Product from Basay, Samar. Ano-ano po yung inyong mga produkto at ano-ano po ang mga gamit po ninyong raw materials para magawa itong magagandang products po ninyo? Ang mga products namin ay mga banig made of tikog and buri. Matagal na rin po ba kayo sa mga trade fair ng BTI? Actually, ano na kami, second generation na ako. Nag-start ang business namin 1997. Nag-trade fair kami under DTI 1999 hanggang ngayon. Dire-diretso siya. Sa tagal ng panahon na po yan, meron po bang suporta o tulong po kayong natatanggap mula sa DTI para sa pagsulong ng inyong negosyo? Nako, napakaraming tulong ang nabigay ng DTI sa amin. Simula pa ng start, nabibigyan kami ng mga business card, tawag dito mga boxes, eco bag, ultimo tarpaulin. Tapos yun, nakakasali kami ng mga trade fair local at saka international. Malaking tulong talaga sa amin ng DTI. Napakaraming tulong. Mahirap isa-isahin pero kung wala ang DTI, wala rin siguro yung business namin. Para po maging successful, ano po ang mga dapat gawin sa negosyo? Siguro, number one, yung sumunod sa mga basic rules, lalo ng rules ng DTI. Kasi sabi ko nga, yung mga rules naman ng DTI napaka-basic. Pero sabi ko nga, kahit piso, walang hinihingi ang DTI sa amin. Siguro, number one, yung kaya siguro umuunlad yung business namin kasi yung unang-una, kailangan, sabi nga ng DTI, lagi kang may bagong product na ini-introduce. Kapag laging may trade fair, gusto ko, hindi na kailangan ng product development. Ako mismo, nag-iisip ako ng bagong product na kakaiba. Para tuwing may trade fair ako, may mga bago akong ini-introduce sa mga client ko. Ano po yung inyong advice sa mga nagsisimula pa lamang o kakabukas pa lamang po ng kanilang negosyo para naman po tumagal po sila katulad ninyo? Sa mga bago sigurong MSME, yun, yung basic, sumunod sa mga rules kasi sabi nga, kung doon pa lang sa mga basic rules, hindi mo kayang sumunod, siguro hindi ka mag-i-improve. Pero kapag susunod ka naman at maganda yung products mo, aangat ka kasi matutulungan ka ng gusto ng DTI. Pakiimbita po yung mga nanonood natin para pasyalan po kayo dito sa National Trade Fair. Hanggang bukas pa po yan. Gusto kong i-invite lahat ng mga malapit dito sa Manila, sa Mega Mall, sa National Trade Fair. Nag-umpisa kami kahapon hanggang Sunday. Dito nyo makikita yung mga iba't ibang products dito sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Mas magandang mabisit nyo sila kasi karamihan ng mga nandito, mga producer talaga. Makukuha nyo yung mga products sa, sabi nga, sa mababang presyo kasi, mga producer yung mga nandito. Thank you. Special mention din po natin ng Harl's Handcrafted Leather Craft. Yan, nakita rin po natin kahapon. Matagal na rin po itong sumasali sa trade fair. Tumutulong din po siya sa ibang MSMEs bilang mentor po o nagtuturo ng kanyang karanasan sa pagninegosyo sa ibang mga MSMEs. Yung mga sharing po nila, napaka-importante po yan. At bukod po dyan, kinikilala po ang Harl's Leather Craft sa Pilipinas at sa abroad
dahil po sa kanyang advokasya na bigyan po ng trabaho yung mga kababayan natin pong may kapansanan, mga persons with disability o PWD po natin. Bahagi po ng kanyang mga manggagawa o gumagawa po ng mga bag na yan, mga kanyang mga artisans, ay mga PWD. Gaya po nitong nagde-demonstrate nung isang araw dyan po sa trade fair. So, isa po yan sa mga sa ating mga MSMEs na talaga po namang karapat-dapat po nating suportahan. Ano? Hindi lang po siya, ayan, sa hinabahaba po ng panahon, nananatiling grounded pa rin tong si Hal at ganyan pa rin po niyang negosyo. Sa kabila po ng marami na pong sumusuporta sa kanyang mga produkto at nakakatulong po sa kanyang mga manggagawang may kapansanan.